Nandiyan na po si Pastora Lolita, saka si Good evening po sa lahat. sa pagdalo po ng ating subject po, second John. So mabilis lang po ito, pwede nga natin pag-sharean ito dahil one chapter lang po ang Book of John. So napakaganda po. Pero po maganda rin po itong book na ito at gusto ko po kayong i-focus po sa false teaching na nangyayari po doon. Ang dami ko pong article na hinanda para sa ganun maging aware po tayo sa New Testament survey. Okay, kasi again, mabasa naman po natin sa ibang book sa Acts 20:29 to 30. For example, bigyan ko po kayo ng mga sinasabi, descriptions ng mga problema po na nangyari po sa New Testament era about false teaching. Okay? At mahalaga po na maintindihan po natin ito para sa ganun, pag nag-interpret po tayo ng scripture, tayo po yung mga ngaral, gusto ko sanang malaman ninyo at maidin ito sa iyong mga tagapakinig about false teaching at sa ganon maging in context po tayo. So for example, Acts 29 to 30. Sabi po dito, I know that after I am gone, fierce wolves will come in among you. So alam na po ni Apostol Paul yun, okay? Na meron talagang mga false teaching, false prophet na maninira po ng teaching about the gospel. At matindi pa po dito, among you daw, galing pa po sa church. Okay, not sparing the flocks, even from among your own group, men will arise. Maging doon daw po mismo sa loob ng church, may uusbong. Even, verse 30, even from among your own group will arise, teaching perversion of the truth to draw the disciples away after them. O, biro mo yan, no? Galing yun sa church. Actually, sa ating history, no, si Manalo, galing din daw po yan sa Pentecostal Sa sobrang talino, maging si ano, no? Si Kibuloy, mga Pentecostal din po yan Pero nagkaroon po sila ng sarili nilang hangarin o teaching at ayun, nawala po sila sa katotohanan. So, reality po no na nangyayari talaga. Sabi rin po sa Ephesians 5:6. So gusto ko lang po malaman ninyo na para sa ganun ma-appreciate nyo po ang ating pag-aaral ngayon. Okay, kasi isa po sa mga purpose kung bakit naisulat itong second John saka yung first John. Okay, para paglabanan po yung false teaching na lumalaganap na po. Tandaan po natin, pinag-aralan na po natin last time na this time po ay si Apostle John siya na po yung nag-iisang apostle, sabi po ng mga eskola. At siya po ay nasa Epeso at siya po ay nasa matandang edad na. Okay, nag-iisang apostle, matandang edad na siya. So kung titignan po natin, sa kanyang early time, maging kila apostol na kinuha ng Panginoon, yung false teaching ay lumalaganap po sa church at naisulat nga po yung first yan, second yan, third yan para ipaglabanan nga po itong false teaching po na ito na lumalaganap po sa mga churches during this time. Kaya yan po yung isang purpose ng pagsusulat. Kaya binabasa ko po ito sa inyo para sa ganun, again, ma-picture po natin. Okay, kung gaano kahalaga ito sa lalo na sa mga church kasi po isinulat ito hindi lamang sa mga sa Peso kung saan ito ay sinulat maging doon sa mga 7 churches sa karating lugar. Pinalaganap po itong sulat nito para sa ganun maging aware. May battle po yung false teaching na pumapasok po doon sa church. Okay? Sabi rin po sa Ephesians 5:6, let nobody deceive you with empty words. For because of this thing, God's wrath comes on the son of disobedience. Isa rin po yan, no? Meron po mga empty words. Ibig po sabihin yon, may mga walang pakinabang na pananalita. Ayan po yung maaring context po nito, yung mga nagmamalakihan sila, ganon, magmamataasan, kung ano-ano yung mga sinasabi nila na wala naman po pakinabang. Yan po ang context po niya. Kaya sabi ni Paul,
Huwag kayong magpatuloy o huwag niyong entertain yung mga empty words na wala namang kabulan. Sabi po din sa Colossians 2:4, I say this so that no one will deceive you through argument that sounds reasonable. Isa pa pong matindi po sa agnosticism at mga false teaching na lumalaganap po doon at lumalaganap at lalaganap din po ito in the last days. Alam niyo, sabi naman ng Biblia, di ba? Many false teaching and false prophet in the last days ay maglalaganap. At marami po doon yung sinasabi nila na tulad itong sinasabi sa Colossians 2:4. I say this don't want deceive you kasi marami pong madideceive. Millions, di ba? Tulad na lang ng false prophet. Di ba? Halos pinag-aralan po natin yan sa Revelation. Ang dami pong na-deceive. Okay, ang dami kasi nga sa pagiging ignorante nila, hindi po nila pag-aaral ng salita ng Panginoon o hindi pagmamahal po dito. No? Sabi dito, I say so that no one will deceive you through argument that sound reasonable. So yung agnosticism, parang napakaganda po siya. At napakarami pong doktrina na pumapasok po dito sa mundo na parang titingnan mo parang katotohanan. Pumapasok yung Islam. Alam naman natin yan, yung magkakaroon ng one world religion. Bakit kaya pumayag yung Muslim, yung Buddhism na talagang nag-aaway po yan, nagpapatayan through history? Bakit kaya pumayag yung Catholicism? Kasi parang sounds good, di ba? Parang Jesus Christ talk about peace, unity. Pero nawala na si Jesus Christ doon. Hindi na si Jesus Christ yung the only way to God. So hindi po natin dapat tatanggap yon kasi ang Bible po ay nagsasabi na isa lamang po ang tagapagligtas, walang iba kundi si Jesus Christ. Paano mo yan masishare sa Islam, sa Buddhism, o ano man religion na libo na po yata around the world? Paano nila matatanggap yon na si Jesus Christ yung tagapagligtas? So, ang mangyayari yan, matitwist yung truth at yan po yung ginawa ni Satan at yan naman yung gusto niya. Yan yung ginawa niya sa mga false religion ngayon, di ba? Sounds good, sounds Jesus Christ, pero talaga bang si Jesus Christ yan? Si Jesus, yan ba talaga ay nakakapagligtas? Yan ba ay relasyon sa Panginoon? Hindi, no? Kaya, again, mangyayari po ito kasi kung titignan nyo, kasi nga kapayapaan, pagmamahal, tignan nyo na lang yung mga LGBT, no? Isa actually sa agnosticism, isa pa rin po sa tinuturo nila, okay daw yung pagiging tomboy, yung isang babae. Meron akong nabasa na ang babae daw kailangan daw silang maging lalaki para daw po sila maligtas. Biro mo yon, isang katuruan po sa agnosticism po yon. Sinasabi nila ang babae daw po ay mapapahama kaya kailangan daw nila maging lalaki. Biro mo yon, no? Kung pwedeng gamitin ng mga lesbianism yon. Nadudun po yon, problema po yun na nangyari doon sa time ni John, yung agnosticism, nadudun po yun sa sinatawag nating synoptic gospel, yung binasa, yung tinuturo po ni Pastor Willie last time, nandudun po yun. Okay, at tinanggap po ito ng mga Catholic Church at marami pong Christian na sinasabi po nila, tinanggap po nila ito, nangunguna dyan si Bart Ehrman, okay? Isang Kristiyano, ngunit sa kanyang pagsasaliksik, maaring doon po siya natalikod dahil lumabas itong mga synoptic gospel na ito o apocrypha gospel o gnostic gospel, yan po yun na nakita po ng 1945 doon po sa Egypt tulad ng Dead Sea Scroll kung paano po nakita yun. Banda sa Good One Bedouin, ganun din po parang history po ng tawag nito yung synoptic, yung gnostic gospel, ganun din po. Pero ito po ay malaking kasiraan sa church, malaking kasiraan po ito kasi ayun nga po yung false teaching. Mamaya po, big more details about that para sa ganon makita po natin yung mga problema. Napakarami pong synoptic gospel na nahanap po doon sa Library of Egypt. Pero bago po mangyari yon, meron na pong nagsasabi po about that. Pero napalakas lang po dahil po sa finding ito na 1945 doon sa Egypt. Okay, so again, yan po at ito po ay reality as we speak, okay? Mangyayari po ito.
Dahil nasa Bible po yan. Alam niyo po yan. Alam niyo po yan, okay? In the last day, a lot of false teaching, false prophet. So, kailangan po maging aware po tayo. Kaya nga, napakaganda yung ginagawa po natin na devotion. Di ba? Verse by verse, chapter by chapter, book by book. Di ba po, ang napakaganda yun kasi po, nasa context tayo. Binabasa po natin buong Biblia. So, isa po yan sa napakaganda ng benefits ng ating pagdi-devotion kasi binabasa po natin ang Bible, the whole chapter, whole verse. Hindi po tayo nagja-jump. Jump po maraming nakukulto eh. At yan po yung ginagamit ng mga cult ngayon. And they are in the wrong context. Okay, jump sila, kukuha lang ng piraso, tapos tatalo na naman, ipipit lang nila yun sa kanilang katuruan, tatalon. So, yun po, sasabihin nila, oh, kasi nandito, kasi nandiyan. Pero kung babasahin niyo po sa context, mali. So, napakaganda po ng ating ginagawa, okay? Na tayo po ay nagdi-devotion, binabasa natin chapter, verses, and book, okay? Meron pa po sa course dyan na ito, 226, sabi po, this thing I have written to you about those who are trying to deceive you. So, ayun nga po, marami pong nagdi-deceive. Ito po ay word of the apostle, okay? Talagang nakikita, nag-warning po talaga sa churches. And 1 John 4:3, isa pa po. But every spirit that refuse to confess Jesus, that spirit is not from God. Biro mo yan, no? And this is the spirit of the Antichrist which you have heard is coming and now is already in the world. Nandito na ito sa mundo. Kaya maging aware po tayo kasi again, hindi po ito nakakapagligtas. Alam na po natin yan. Ito po yung ating pag-aralan ngayon sa 2 John 2:7. Ito yung isa sa one of reason in the context na po tayo 2 John kung bakit tayo sinulat ni Paul. Isa po ito hanggang sa Paul's teaching. Sabi niya po sa ating pag-aaral sa 2 John, for many are entered into the world who confess that Jesus Christ is come in the flesh. Nga po yun, no? Very accurate. Ang ibig po sabihin dito, marami daw po nagtuturo na si Jesus Christ ay hindi nagkatawang tao. Kasi nga, mamaya pupunta po tayo sa agnosticism na straight point po ito, straight. This is a deceiver and the Antichrist. Look to yourself that we lose not to those things which we have worked, but that we receive full reward. Whoever transgress and stay not in the darkness of Christ has not God. And he that stay in the darkness of Christ has not both the Father and the Son. So sinasabi po, sino yung hindi magpatuloy sa tinuturo po ng mga apostol na itunuro nila, lumihis sa katuruan ng Biblia, ay hindi po galing sa Panginoon. Okay? Hindi. At ang Diyos ay hindi po maninatili sa kanila. Okay? Ang Father and Son. So again, I give you a clue what happening in this doctrine. Okay? So punta na po tayo sa the 2 John. Okay? Sabi po dito sa ating outline, because the author of this letter does not call himself John, but instead the elder in 2 John 2:1, mababasa po natin yan. Sabi po dito, from the elder. So hindi po sinabi ni John yung kanyang pangalan. To the chosen lady. At isa pa pong kontrobersya dito. At sa aking pag-aaral, nagkaroon po ng debate kung kanino po ito isunulat. At ito pong pagsabi po dito na elder, nagkaroon din po dyan ng, kung pag-aaralin nyo, nagkaroon din po ng debate kung talaga bang si John ito. Okay, so I'll just give you some historical fact na ito po ay nangyari, na pinagdebatihan nila, pinag-aralan nila kung ito po ba ay tunay na canon of the scripture, kung ito ba talaga si John ang nagsulat. Okay, dahil sa introduction na ito. Okay, there has been speculation but some, based in a part of the writing by Papias and Eusebius, that the author may have been another man called John the Elder. Kasi daw meron pala po sa Ephesus na pangalan din po John, Elder. John the Elder, yan po sabi dito, that the author may have been another man called John the Elder, Presbyter John, who was contemporary of John and also lived in Ephesus. So alam niyo naman po, ang John ay very common maging sa atin. May pangalan din daw po doon na John, maaaring siya ang nagsulat. So, kaya maraming, yun nga,
Kaya nagkaroon ng doubt at pinag-aralan. However, pero hindi po tayo dapat magtaka kung talaga ito si Jan kasi again, bibigyan ko po kayo ng ilang reason kung bakit. The vocabulary style and content of second John are very similar to the Gospel of John and First John, both of which unquestionably written by John. So alam natin ang First John ay sinulat ni John at napakarami pong similar doon po sa pagsulat. Alam niyo po, ang tao iba't ibang style. Hindi po pwedeng magkapareha. Kaya po tayo, pag nag-share po tayo, no? Nakikita niyo yung ating sharing in a different way, di ba? Totoo po yan. Nasa school po, nag-aaral po ako. Pag tinignan at dinescribe natin yung isang tao, isang person, iba-iba po yung paningin po natin. Sinadya po yan ng Panginoon. Tulad din po sa gospel, kung bakit tayo ay may Matthew, Mark, Luke, and John. Kasi may iba-iba silang pagtingin kay Jesus. Servant of God, Son of God, okay? Makita mo, di ba? Iba-iba yung prescription. Kaya tayo po talaga, pag tayo iba-iba po yung paningin po natin. Kaya napakaganda yung ginagawa natin nagsishare kasi marami kang nakukuha ng mga idea na kakaiba sa iyo. Yung difference po natin, okay? Pero itong second and fourth yan, may similarity po. Kaya, again, masasabi daw po talaga na si fourth yan dahil po mga similarities. Meron po mga chapter doon na may supporting, di ko na po nilagay dito kasi actually, alam niyo na po yan, okay? Pinag-aralan na po natin yan. Sabi rin po dito, some reason why we believe. Alam mo, naging malaking debate pa pala ito. Alam niyo, napakalaki pang debate ito kung pag-aaralan niyo po. Ang second dyan, hindi pa po ito na-canonical agad. Matagal pa siya naging canonized. Oo, matagal pa po kasi pinag-debate pa po ito hanggang sa mga ilan na rin to sa mga nahuli na pinasok po sa 29 book, okay, na tinatawag na inspired word of God. Sabi rin po dito, in addition, it was not unprecedented for an apostle to call himself an elder. Peter did as well in 1 Peter 5:1. So sinasabi po dito na si Peter din ay nagsabi na siya ay elder din ng church. Kaya hindi lang daw po si Paul ay si John ang nagsabi nito. Sinabi rin po ito ni Peter. Okay, na 1 Peter 5:1. So wag po tayong maging mahigpit o ma-surprise kasi ginamit din ito ng tulad ni Pedro. Okay. Another reason, very few of the key early church father, Polycarp, Hernanius, Clement, Alexandria, Polypolitus, Eusebius affirmed that John authorized this book. So, kilala na po natin sila, no? Sila yung mga anak-anak nila Paul, okay? Nila John, yung mga tinatawag natin forefather. Sila yung mga early bishop din that time. So, sa kanila makakuha po tayo ng truth about because nga sila po ay mga disciple po nila John o Paul. Okay? Eusebius stated in his writing that both 2nd and 3rd John were among the disputed scripture, although they were well known and acknowledged by most. He believed they were genuine, origin, in particular adopted and John authored. So, no doubt, okay? The reason why, sabi nila dito, ito po isang reason kung bakit nila hindi tinanggap ito. The reason why it didn't gain early acceptance were most likely because of its brevity, personal content. Yun nga po, walang hindi yung pangalan ni John doon. Saka unlimited circulation. Dahil sa maliit daw po ito na scripture, hindi po na-circulate daw po agad sa church. Okay? Sabi po dito, 2nd John only 298 words and 3rd John 294 words are the two shortest letter in the New Testament. Okay? Kasi nga one chapter lang po sila at napaka-ikli lang po. 298 words, kaya mabilis lang po tayo. At sabi po dito, this was the 7 of the 8 general epistles. Ano ba yung mga general epistles? Hebrew, James, 4, 2 John, Peter, and John 1, 2, and 3. So siya po ay
pang-7 and Jude. Pupunta po tayo dyan next time sa John 3 tapos sa Jude. Ito po ay general epistle. Okay? Statistics, 1 chapter, 13 verses lang po siya. Date of writing, 90 to 95 AD. So ano pong importante niyan? So the destruction of the temple in Jerusalem was destroyed. And this is again, nasa ano na po, makita po natin na si John po ay talagang may edad na po. Okay? Sabi po dito sa date of writing natin, this was likely written very soon after 1 John, with both 1st and 2nd John and the 3rd John being written after the Gospel of John. Okay, the Gospel of John and 2nd and 3rd John are believed to have been written before John was banished to the Isles of Patmos where he wrote Revelation. So sabi po dito, naniniwala sila na ito daw ang sulat nito before John was banished, bago siya mabanis doon sa Isles of Patmos kung saan sinulat niya po yung Revelation. So thought po yun, okay? Kasi ang Revelation, sulat din po yan ni John. Okay? Place of writing, sinabi na po natin ay Epeso. Okay? Key verse and purpose, again, to give warning, not to associate with support or how hospitality to traveling false teacher who were denying the incarnation of Christ. Pwede pong pakibasa po yung 2 John 6 and 7. Sige po. 2 John 6 and 7. Ito po yung purpose at key verse po natin. 2 John 6 and 7. Sino po ang masipag po na pinagpala ng Diyos na gusto po magbasa ng 2 John 6 and 7? Ito po yung keywords po natin. Dalawa ang keywords po natin. Ito po yung pinakabuod o main. Okay? Sa isa, first muna tayo. First muna tayo. 2 John po, sorry. 2 John 6 and 7. Ako na lang po. Sige. May 2 John verse 6 to 7. May mga nagbalita sa iglesia rito tungkol sa iyong pag-ibig. Sana'y tulungan mo sila sa kanilang paglalakbay, gaya ng nararapat gawin sa mga lingkod ng Diyos, sapagkat verse 7, sapagkat naglalakbay sila sa pangalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong mula sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Okay, so yan po pala yung 2 John 6 and 7 po yan, no? Yan po yung second purpose natin. Apo. To emphasize that we're to walk in truth and work in love. Okay, so sinasabi po dito na kung tayo po ay magmahal, kailangan po tunay, hindi po hypocrite. At ang ating pagpapakita po ng pagmamahal may action po ito, nakita po sa action. Okay, and this is love, that we walk after His commandment. This is the commandment that as you have heard from the beginning, you should walk in it. Okay? For many deceive or enter into the world who confess not that Jesus Christ come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. Yun nga po, na tayo po ay mamuhay ayon sa ating nababasa o ating pagiging Kristiyano, at yan po ay magiging problema po sa hinaharap din po, di ba? Sabi nga, alam niyo na po to. Not anyone will tell to me, Lord, Lord, will come into your, Lord, Lord, Lord. Ano po yun? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, ay makapunta sa kaharian ng Diyos. At sabi po doon, hindi ko kayo nakilala. Kayo ay mapaggawa ng masasama. Ayun, di ba? Ang dami po niyan. Okay, darating, marami po yan. So, kailangan po talaga mamuhay po tayo na may katotohanan. Isa pong reason yun, okay? Kung bakit po isinulat doon ito ni Paul, kasi nga po na kung titignan po natin sa ating survey na itong agnosticism na pumasok po na Paul's teaching doon sa church that time, nakapag-impact po na okay lang sala kahit tanggapin mo mag-acknowledge ka, okay, pero mabuhay ka ng ayon sa gusto, okay lang yun, okay, papasok po tayo dyan.
Kasi po isa sa paniniwala po ng lahat po ay dahil po masama itong test, okay? Ito daw po ay hindi makapunta sa kaharian ng Panginoon dahil sinful nga talaga ang test. Gawin mo na yung gusto mo. So yan po yung isang po doon na sinasabi cheap grace. Kung baga sa ating ngayon, tuturo cheap grace, diba? Si believism, kung alam niyo po yung mga okay lang kasi ligtas ka naman. Kasi pagmamahal naman ng Panginoon, unconditional, okay lang magkasala, gawin mo to. Yan yung mga reason ng mga ngayon, lesbianism sa kanila, pagkakita nila daw yung love kasama yung hindi daw sila i-judges ng Panginoon kasama sa kapwa nilang kasalanan. Kasi nga daw, ang Diyos daw po ay pagmamahal. So, mali yung kanilang description about love. Hindi nila alam ang Diyos ay holy. So, ibig ko sabihin yun ang pagmamahal ng Panginoon ay binigay niya kanyang buhay sa atin tayo maligtas. At siya po ay napako sa krus dahil po sa kasalanan natin. Okay, sa kanila ay parang free pagmamahal, parang socialism, kung saan gawin mo lahat mo, no? Mali po yung interpretation po nila ng tunay pagmamahal. Again, una, yung napako nga sa krus ng Kalbaryo. Pangalawa, kung mahal sa Panginoon, kailangan po, ayun nga, kailangan gawin natin ito may katotohanan, okay? Of the church na huwag tayo magiging hypocrite. Pero sinasabi, kabasa po din natin ito na sa chapter mamaya, hindi naman po tayo sinasabi, okay? Ibig sabihin, magiging ano lang tayo, yung ating sinless, baga yung ating, dahil habang tayo lumalago sa Panginoon, okay, at nagiging grow sa Panginoon, nagiging mature, invest na po yung ating kasalanan. Actually, nagyayang po yan sa chapter 2. God's willing na makapagbasa tayo, okay? At pangalawa po, yung inabasa na po natin to fight the false teaching, okay, sa verse 2 John 10 to 11. Sabi nga po dito, isa po yung purpose, okay? If there come any to you, if we not doctrine, receive it not into your gospel. Meron pa pong tinuturo dito si Paul na huwag natin entertain yung mga false preacher or teacher kasi po maaring makuha po natin yung kanilang espiritu kasi marami pong pwede po talagang ma-deceive. Kaya po ako, sinishare ko din to kay Pas narinig ko rin po to sa amin ikinig kay Ed Soriano kasi pwede kasi kayong ma-deceive pa doon yung pong sabihin na pwede ka pang makuha. At alam niyo po, marami po kilala na nag-aaral ng Bible School, naging ano po sila, naging sa kanyang pakikinig po na radyo ni Eli Soriano na kanyang preaching dahil sa kanyang mga entertainment nadala po siya, okay? Kaya po palalanan po natin yung ating mga tinuturuan lalo yung not well doctrinated Christian pa, mga hindi pa nag-theology, no? Po natin silang payuhan po natin tulad ng pagpayo dito diyan na wag po na pakinggan sila ng mga false teaching kasi maaari pong mag-isip. Pero tayo na medyo well deep na sa Word of God. Alam nyo na yung sarili ninyo, no? Pero pwede pa rin mangyari, no? Okay? Kasi may mga matutunan naman po tayo sa kanila kung paano natin sila i-battle. Pero kailangan po mag-ingat po tayo. Pero ang payo dito ni di Jan, wag daw natin po protect. Okay? Receive him not into your house. 2 John 2:10. Receive him not into your house, neither him. Okay?
For he that bids him Godspeed is partaker of his evil. So wag po natin entertain. Okay, kasi maaaring maging mabuti sa kanila o mayroong again makakilala sa kanila doon sa bahay niya. Mas mainam ng wag para sa ganon talagang zero tawag nito zero yung influence po nila, wala po talaga silang makuha. Okay, again, hallelujah, glory to God. Lapit na po tayo at magbabasa na po tayo ng ating yan. Okay, actually gusto ko pong i-ano po sa inyo yung algorithm kasi po parang importante po sa atin to mga pastor tayo, no? May tanong po ako sa inyo, ano po yung gnostic? Ano po yung idea niya? Meron po ba akong idea what is gnostic? Pwede. Pinag-aralan po natin yung last time, no? Kailangan po maging aware po tayo. Ito po yung binabattle ni Jan malaganap. So, alam niyo po ba kung ano yung mga tinuturo? Alam niyo po ba yung gnostic gospel? Diba? Kasi po ito po ay kailangan po ba na kung kayo po ay makikipag-debate, kung kayo po ay nasa street preaching po, ako street preacher at marami pong nagtatanong po doon, ano sasabihin nila, bakit hindi sinama yung gnostic gospel? Ano ba yung mga gnostic gospel? Alam mo ba yan? Bakit hindi sila pinag-aralan po yan natin Pastor Willie? Bakit hindi sila nasama kanon? Kasi po napakarami pong gnostic gospel na nahanap at sabi pa po ng mga scholar na itong gnostic gospel po na ito mas tanda pa daw po sa mga part sa ating gospel na hinahawakan ngayon. Sabi po nila, no? Hindi ko po alam kung totoo pero tanda po sa mga yun matanda pa at maaring kasabayan, no? Kung pag-aralan kailangan Kumain na po ako na po. Tapos alam na. po natin. Alam niyo po ba kung ano yung tinuturi ng mga gnostic gospel? Alam niyo po ba ito? Pastor, sample po. O sige po, Pastor. Kailangan maging aware po tayo mga pastor kasi po, alam niyo po, sasabihin ko na po sa inyo, kung pupunta kayo ng abroad, Amerika o magtuturo kayo, napakalaking ano po ito, impact sa ating pagtuturo, kaya kailangan po natin alam na alam po ito. Okay, sige po. Kaya gusto kong i-diin po ito. Ito lang po yung matutunan natin sa ngayon, napakalaking bagay po ito. Sige po, Pastor, gnostic gospel. Ano po yung mga tinuturo nila? Gnostic gospel po, nagtuturo po ito ng ibang katuruan patungkol sa buhay ni Jesus o sa kanyang mga turo na ibinabahagi sa atin na ating pinanghahawakan ngayon. Katulad na lamang po na si Jesus daw po ay may asawa at isa daw si Mary Magdalene doon sa kanyang mga naging asawa. Okay. Yun po. Amen. At nakita naman po natin yung Da Vinci Code, di ba? Nakita mo yon? Alam niyo po ba na nag-work po ako, nag-attend kami ng gospel, may nagtanong sa akin yan. Si Jesus Christ ay may asawa, si Mary Magdalene. Siyempre, lalong-lalo na mga pagkaroon ng pag-iisip ng tao, talaga po marami pong maniniwala po dyan, di ba? No? Kasi siyempre, ang kahinaan po ng lalaki, babae. So, maaring pinipicture niya yung kanyang sarili, paano si Jesus Christ na kasama si Mary Magdalene. Kung magkasama sila, di ba? At ito si Mary Magdalene. Napaka-sweet Jesus. Kaya pwede pong pumasok sa kanilang kaisapan. Isa po yun. Okay? At nakita nyo naman po, pinilikula pa po yan. No? Meron pa po ba? Kailangan po alam po natin ito Napakarami po nilang teaching. Matatawa. Maano nga po kayo, ma-amaze. Meron pa po.
Pastor. Sige po. Ang genetic gospel daw ay yung kinakatawang tao si Jesus Christ. So, ang pananampalataya hindi kay Kristo na lumikha ng mundo. Hindi siya Diyos. Then, sila daw ay mga huwad na sulatin na nagtatayo sa tunay na ebanghelyo. So, ano daw sila, Pastor, yung gnostic ba? Gnostic gospel. Opo, gnostic gospel. Yun nga, mga huwad sila. Opo, or apocrypha. Opo, mga huwad sila, mga huwad na katuruan. Okay, huwad Yun talaga po. ng katuruan. Opo. Alam niyo po ba, yung mga theology po nila, alam niyo po yung mga dominant Christian denomination ngayon, ilan sa kanang katuruan po nila ay nakagaling po sa kanila. Kung iti-trace back niyo po kung saan yung mga doktrina po nila, tulad ng oneness, iti-trace back niyo po, nakuha po nila yung sa mga katuruan po ng mga ganyan. So, yan. Sige po, Pastor Lolita. Meron po kayo. Ito po yung yung sabi nga po yung mga huwad na mga post-teaching. Katulad mo ng ito po ay hindi canonical na mga sulatin. Tama po. So, ibig po sabihin talaga. Opo. Opo. So, ibig sabihin hindi po talaga, ito po talaga yung mga false teaching. Opo. Ang gnostic Gospel. Opo. gospel. Nakita niyo po yung context natin, di ba? To battle sa 2 John, to battle false teaching. Okay, 7 and 8. Isakto po ito. Sabi po dito, ating article, Gnosticism. Guys, gusto ko pong basahin po yung address. Magkaroon pa po tayo ng alaman po dito. Pwede po dito. Gnosticism was to have Second John, ano pa yung pastor? Second John 2:10? 2:7 po. 2:7. Okay, thank you. Opo. Sabi po dito sa ating article, what is Christian Gnosticism? Dito, ito maganda to. There is actually no such thing as Christian Gnosticism because true Christianity and Gnosticism are mutually exclusive systems of belief. The principle of Gnosticism contradicts what it means to be. Therefore, while some form of Gnosticism may claim to be Christian, yun po yung matindi dito eh. Nakiklaim po sila na Christian. Okay? Sumasama po sila sa denomination. Tinatanggap po nila na si Jesus Christ is somehow truth. Pero po, meron din mali. Ito po yung matindi ito. Okay, while some form Gnosticism may claim to be Christian, they are in fact this is deadly non-Christian. Marami po yan, Mormon, so and so. No? Sabi pa po dito, Gnosticism was perhaps the most dangerous heresy that threatened the church during the 4th century. Yun po yun eh, yung time na naisulat dito ating gospel ngayon, canonical. Sabi, during the 4th and 3rd century, philosopher as Plato, it was based on the false premises. First, it is exposes a dualism regarding spirit and matter. Gnostics assert that matter is inherently evil and spirit is good. As a result of this presupposition, Gnostics believe in the body. Ito po yun, sinasabi ko sa inyo, nagiging pa kung bakit siya. Si Paul, sinasabi na maging tapat sa ating pagiging Christian kasi yung Gnostic believe anything that in the body, even the Gnostic sin, has no meaning. Wala daw po meaning daw po yun. Wala naman daw po. Kasi has no meaning because real life exists only kasi tunay daw po na buhay ang nag-i-exist lang po ang Espiritu. Kaya hindi nga po sila naniwala na si Jesus Christ the flesh. Okay? So, ang flesh daw po ay talaga inherently evil. Kaya di po sila naniniwala
Jesus our God. No, hindi po talaga siya ay nagkatawang tao, parang loose lang. Yun nga, sabi nga po doon, anti-Kristo nagsabi na si Jesus po yung tao po ang anti-Kristo sa 2 John 2:7. Okay? Second, okay? Sabi po dito, Gnosticism claim to possess elevated knowledge. Ito po yung kaligtasan ng turo po nila. Sabi po dito, higher truth, no only to a certain view. Gnosticism comes from the Greek word gnosis, which meant to know. Yun po yung sabihin, knowledge. Ito lamang daw po makakuha nito, okay? Gnosis claim to possess a higher knowledge than the Bible. Hindi ka sa Bible. Some mystical higher plane of existence. Makita po ninyo po ano tuturo nila. Lalo na po, nandun, ang kanilang background po, sila po ay Greek. Okay, nandun din po yun. Si Plato po ay Greek. Okay, mga philosophical teaching po nila. Yun po ang background nila, okay? Yan po, very dangerous, okay? Higher knowledge, not from the Bible, but acquired higher plane of system. No six as a that's elevated everybody else by their knowledge of tama yan. To discredit the idea of any compatibility between Christianity and Gnosticism, compare their teaching of the faith on the march of salvation. Gnosticism teaches that salvation is gained through acquisition of divine knowledge with free from one the illustration of darkness. Yun nga po, ang kaligtasan nila, kailangan po daw magkaroon ka ng knowledge, okay? Ng divine knowledge. Although they claim to follow Jesus, although they claim to follow Jesus and his original teaching, Gnosis contradict him at every turn. Jesus said nothing about salvation through knowledge. Di ba? Di po tayo naligtas dahil sa knowledge, but faith in him as a savior from sin. For is by grace you have been saved through faith, and this not from yourself. It is the gift of God, not of works, so that no one can boast. Ephesians 2:8-9. For the salvation Christ offers is free and available to everyone, not only to the few. Yung tinuturo po ng Gnosticism na ilan lang daw po makakapag-acquire po yun. Pero salvation ay offer to everyone. Okay? And in John 3:16, not just select few, but acquired a special revelation. Okay? At isa pa pong dapat po natin malaman, word of encourage Christianity assert that there is one source of truth, and that is the Bible, the inspired and word of the living God, the only infallible truth of faith and practice, okay, that you can read in John 17 and 2 Timothy 3:15-17, Hebrew 4:12. It is God-written revelation to mankind, is never superseded by men, thought, ideas, writing, or vision. So alam niyo na po yan, okay? We are biblical. Alam po natin na ang ating batayan ng pananampalataya ay based lamang po sa Bible, hindi po sa sarili-sarili lang po natin. Kaya nga po ang interpretation of the Bible ay very important na ating ituturo ay talaga po ay nagaling po sa doktrina ng Bible katotohanan, at marami pong gumagawa po nito at nakita naman po natin kung ano pong impact at mga nagtuturo ng mga mali. At marami po dyan ay influence lang po ng kanilang feelings, ng kanilang knowledge, kuro-kuro. Kaya po maging aware po tayo na ating po ang pagtuturo ay kailangan po ay mababase lang po sa Word of God. At ito po ay magiging major problem. At ngayon po nakita na po natin na naging major problem ngayon, at lalo na po sa darating na panahon, because we are in the last days. Okay? Marami pa po tayong maituturo po dito na masusurprise po kayo. At maganda rin pong pag-aralan po ito at maging aware po tayo. Okay? So, 7:57 na po. Sa tingin ko, basahin na lang po natin yung Bible. At least mabasa man lang po natin, no? Kasi meron na lang po tayo actually 2 minutes. O at least mabasa man lang po natin.
Sino po ang willing magbasa? So yan po yung ating background of the second John. At because this only one chapter, basahin na lang po natin ito. Kasi po, Hello po. natin, at Sige, least, ako po. mabasa man lang po natin itong second John at alaman po natin ang Meron po. second John. Sige po. Sige po. Anong chapter po? Second John, ano pong chapter po? Chapter 1 lang po yan eh. One chapter lang po. Okay. Yes, ito po, yes. Sorry po. Okay, bago po nyo basahin, gusto ko lang po idinto again. From the elder, chapter 1 po tayo. So, ibig sabihin nito, elder, alam na po natin si Jan ay very old this time, okay? Kaya pwede niya sabihin ang kanyang sarili na elder. To the chosen lady, at naniniwala po tayo na ito po ang church kasi po, sinasabi po ng Biblia na ang brides po natin, ang brides ng church ay tinatawag ng Panginoong Hesus bride ang church. So sinasabi po dito na church po ito, the brides, okay, of Jesus Christ and her children. Okay, so bakit kaya ito sinasabi ni John? Kasi po maaaring pong dahil during this time, okay, tandaan po natin, they are in persecuted, okay, na persecute po, isa po sa pinakamatinding persecution na nangyayari po this time. Isa po sa pinakamabagsik na emperor, kaya po hindi po ito dinirect sinabi sa isang tao para sa ganon, para hindi po para po sa kaligtasan po, no, para sa kaligtasan ng tao, kaya parang high kidding po ito, kaya sinabi po ito ni Paul. Yan po yung sinasabi ng marami pong commentators at sa tingin ko po yun ay tama. Okay, just let you know about that. Okay, sige po, pwede niyo pong basahin na po. Diyan Okay po. na po, sige po. John chapter 2, Verse 1. verse 1. The elder to the elect lady and her children, whom I love in truth, and not only I, but also all those who have known the truth, because of the truth which abides in us and will be with us forever. Grace, mercy, and peace will be with you from God the Father and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love. Verse 4. I rejoice greatly that I have found some of your children walking in truth as we receive commandment from the Father. Verse 5. And now I plead with you, lady, not as though I wrote a new commandment to you, but that which we have had from the beginning, that we love one another. Verse 6. This is love, that we walk according to his commandments. This is the commandment, that as you have heard from the beginning, you should walk in it. Verse 7. For many deceivers have gone out in the world who do not confess Jesus Christ as coming in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. Verse 8. Look to yourselves that we do not lose those things we work for, but that we may receive a full reward. Verse 9. Whoever transgresses and does not abide in the doctrine of Christ does not have God. He who abides in the doctrine of Christ has both the Father and the Son. Verse 10. If anyone comes to you and does not bring this doctrine, do not receive him into your house, nor greet him. For he who greets him shares in his evil deeds. Verse 12. Having many things to write to you, I did not wish to do so with paper and ink, but I hope to come to you and speak face to face, that our joy may be full. Verse 13. The children of your elect sister greet you. Amen. Amen. So, napakadali pong intindihin dahil nga one chapter lang siya at 13 verses lang. Nakuha niyo po?
No, kuwang-kuha po natin yung two purpose. Yung two purpose, maging totoo po tayo sa ating Kristyano. Pangalawa, awareness of the false teaching na nangyayari. Di ba po ba? Kuwang-kuha po natin, no? Ang dali pong makuha agad. So, glory to God. Any question po o gusto niyo pong mag-share sa 2 John 1? Kasi po, alam ko naman po na kayo po ay very talented sa pagsisharing. Baka meron po kayong gustong i-share po dito. One chapter lang yan at 13 verse. Mga pastor at pastora. So, open pa po tayo. Biro mo yan, ang bilis lang yan, no? 13 verse, kuwang-kuha natin. Ano po yung nasa puso ninyo? Kahit na isa, okay, may gusto po kayong i-share? Alam ko pong lalubhasa na po kayo sa pag-share. Amen. Ano po yung nasa puso po ninyo at makadagdag pa po sa atin? Ano po yung message po yan? Sige nga po. Sino yung may pagmamahal? Sino yung may pagmamahal? Yung malakas ang loob. Not ashamed of the gospel of the Lord Jesus. Sino ba yan? Sino ba yung mangunguna dyan? Si yung Okay, ayun. mamaya-maya po. Amen. Biro mo Wait yan. lang po. Meron lang po Okay. ako ano. Kita mo yan. Yan ang gusto Pinag-aralan ko po. eh. Pastora Lea, biro mo yan, no? Laging ready, laging on fire. Always taking the opportunity to share. Okay, yan ang kailangan po ng soldier of God, di ba? Yan ang kailangan ng Panginoon. Always on fire and ready to share the love of God to glorify Jesus. Yan po ang mga good character na dapat meron tayo. Si Pastora Lolita, nahihiya pa. Alam ko, nahihiya pa yan si Pastora eh. Alam ko, Sunod na, pangalawa na po muna ako, mauna muna si Pastor Marvin. mauna daw si Pastor Marvin. Okay, sige Pastor. Bira. Sige. Sige, pangatlo po ako. Ayun. Pangatlo. Hindi kayo ang nauna eh. Pastor. Sige, ako ang mauna, Pastor. Sige po. Sige. Sige po. Sino po pala? Ako or si Pastor Marvin? Kahit sino po. Nauna ka. Sige. Ayan ka na eh. Okay. So, dito po sa, magandang gabi po sa atin lahat. Dito po sa 2 John, 2 John, chapter 1, verse 1 hanggang 13 po, no? Amen. So, dito po makita po natin yung pag-ibig at katotohanan sa gitna ng pandaraya po. So, ang ikalawang sulat ni Apostol Juan ay isa sa pinakamaikling aklat sa Biblia. Ngunit napakalalim na ang mensahe. Sa panahong laganap, ang maling aral at huwad na mga guro. So, ipinaalala ni Juan sa iglesia ang dalawang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano, katotohanan at pag-ibig. So, hindi maaring paghiwalayin ang dalawa. Ang pag-ibig na walang katotohanan ay nagiging kompromiso, naging compromise. So, ang katotohanan na walang pag-ibig ay nagiging kalupitan. Di po ba? Amen. So, pag-ibig na nakaugat sa katotohanan, so makita po natin dito sa talata na ito sa verse 1 hanggang 3 po. So, sabi dito, ang matanda sa hinirang na ginang at sa kanyang mga anak na aking iniibig sa katotohanan. So, ang matanda ay si Apostol Juan, no? Ang hinirang na ginang ay maari isang lokal na iglesia o isang Kristiyanang pamilya. So, mapapansin po natin dito na inuulit ni Juan ang salitang katotohanan. Ang tunay na Kristiyanong pag-ibig ay laging nakaangkla sa katotohanan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. So isa po tayo dito, no? Isa po tayo dito na pinakita po ng Panginoon sa atin yung katotohanan nga. Ito po yung nilalakaran natin. Ito po yung journey natin. So talagang
pinapakita ng Lord na talagang kakaiba po talaga pag tayo ay nasa katotohanan, no? So, ang aral po natin dito ay hindi sapat ang emosyonal na pag-ibig. So, ibig sabihin may emosyon lang. May emosyon. Yung emosyon na pag-ibig, parang ano lang siya kung sa time na ano, parang ganun ba? Parang, ano may tawag yan? May tawag yan eh. Na weather kung gusto, di po ba? May panahon na maganda yung mood, may panahon na hindi maganda ang mood. So, talagang yung emosyon sa tao lang yun, di po ba, yung emosyon na pag-ibig. So, ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa pagkakilala at pagsunod sa katotohanan ni Kristo. Amen. Amen. So, ang utos na mag-ibigan at sumunod. So, makita po natin dito sa talata, verse 4 hanggang 6 na. At sabi dito, ito ang pag-ibig na tayo lumakad ayon sa kanyang mga utos. So, yun po yung ayon sa utos ng Diyos na lalakaran po natin nung pag-ibig na nagmumula sa Diyos sapagkat siya ay pag-ibig. Sabi niya sa 1 John 4:8, God is love. Di po ba? So, namin po natin makikita po natin sa Biblia na siya ay Diyos ng pag-ibig. So, ito po yung pag-ibig na binigay ng Diyos sa atin sa mundong ito na sa pamagitan ng ating Panginoon si Kristo. So, yun po, siya po ang, sabi po doon sa John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. So, sa pamagitan ng kanyang pag-ibig sa atin, binigay niya din ang kanyang buhay para sa atin, din siya po din ang daan, siya po ang katotohanan at ang buhay. Amen po. So, ang pag-ibig ay hindi lang sinasabi, ito ay isinasabuhay. Amen po. So, Amen. ang pagsunod sa utos ng Diyos ay patunay ng tunay na pag-ibig sa Kanya. Amen? Kung mayroon po tayong pag-ibig sa Panginoon, magagawa po natin yung dapat po nating gawin para po sa Panginoon. Amen? So, kung wala po Amen. tayong pag-ibig sa Panginoon, hindi po tayo mag-sacrifice po, no? Pag-sacrifice na minsan naabutan tayo ng oras. Wala na nga, di na natin napapansin yung oras natin, di po ba? So, makikita po natin dito na nandoon na po yung pag-ibig ng Diyos na gumagalaw po sa atin. Kasi, bilang tayo ay mga tagasunod kay Christ, tayo ay yung pag-ibig, namumuo na po yan sa ating mga puso. Amen. So, wala kang alibay pagdating sa panahon na talagang gawain ng Panginoon. Naghahanap ka talaga ng sabi ba nga doon, kung may paraan, kung ayaw may dahilan, pero kung gusto may paraan. Totoo po ba? So, totoo po yun pag ganyan. Magdahilan ka pag ayaw mo, no? Wala kang pag-ibig. Wala kang pag-ibig sa salita ng Panginoon. Pagbabasa ng salita ng Panginoon, pag-aaral ng salita ng Panginoon, yung yung Bible mo, ano lang yan? Ay tawag yun. Puno na lang yan ng alikabok na sa no? Itinatago mo na lang, hindi mo mababasa. Pero kung may pag-ibig ka sa Panginoon, kahit abutan ka pa ng 12 o'clock ng gabi, basta yung pag-ibig mo na katulad sa atin, pag tayo ay umibig tayo ng lahat naman tayo siguro nakaranas ng ganyan, yung first love, no? Parang hindi ka mapakali. Gusto mo talagang lagi siyang makikita. Gusto mo lagi siya nasa isip mo, ganun. Ganun din yung pag-ibig natin sa Panginoon. Pamagitan na yung kanyang salita, patuloy natin to hinahanap. Amen po. So, mahalaga po sa atin yun. Bilang tayo po ay tagasunod ng Diyos, no? Tagasunod as a Christ likeness. So, at ito ang pag-ibig na tayo lumakad ayon sa kanyang mga utos. So, makita po natin sa talata 6. So, ito po yung masayang ibinahagi ni Juan na
Kaya si Juan, no? Binahagi ni Juan ito para sa atin. Hindi lang tayo ay mga anak ng Diyos na lumalakad sa katotohanan. So, si Apostol Juan, ginamit siya ng Panginoon para po sa atin. Amen po. So, ang mahalaga po sa atin dito sa punto na ito, ang pag-ibig ay hindi lang isinasabi. So, at ito ay isinasabuhay. So, ang pagsunod sa utos ng Diyos ay patunay na tunay na pag-ibig sa Kanya. Amen? Amen po. So, Amen. Amen po, amen. tayo po ay mga anak ng Diyos. Alam po natin na He is the first love us, no? Tayo, ang Panginoon po ang unang nagmahal po sa atin. Kaya itong pag-ibig na ito na mayroon tayo ngayon, ingatan po natin ito. Na hindi po madismaya ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Hindi po tayo madadaya po no katuruan, na ibang katuruan na maririnig po natin sa tabi-tabi. Kaya kailangan natin na magbasa ng salita ng Diyos, mag-aral upang hindi po tayo madaya o malinlang man. Si Satanas sa 2 Corinthians 4:4, talagang binubulag niya ang isipan ng tao. Kaya talagang tayo ay kailangan na tuklasan po natin, tayo mismo ang tutuklas doon po sa salita ng Panginoon. God bless po sa atin lahat, Maranatha. Amen. God bless po, amen po. Maganda po na sila ni Pastora, no? Tamang-tama. Talagang accurate. Meron pa po ba? Meron po. lalakas ng loob. Yan, sige. Meron. Hello po. Alas 12 po tayo ng gabi. Kasi mahal natin si Sige Jesus. po. Ako ang susunod. Ay, Ayun, sige po. sige. Hello po. Good evening po. Ako po si Ana. Friend po ako ni Nam na in-invite niya po dito. Ni Mary Joy po. Na in-invite po ako dito po. Okay, good So, evening. very short insights lang po sa 2 John verse 1 to 13. Ay, chapter 1 verse 1 to 13. So, yeah. So, it speaks directly to life in a world overflowing with informations, opinions, and spiritual claims, like reminding believers that truth and love are inseparable po. So, the letter emphasizes that love is not merely a feeling or passive acceptance, but an active, like, commitment po ba? Commitment to live according to God's truth as revealed in Christ. So, yeah. In today's culture po, where love is often defined as avoiding disagreement and truth is treated as subjective. This message feels especially super relevant in today's generation. And John warns us that deception doesn't always appear hostile or obvious. It can sound compassionate, inclusive, and even religious po, yet still distort the core of who Jesus is. Amen po ba? Amen. And that caution invites modern readers to practice discernment po. Like I said a while ago, especially in what they consume online, like in social medias, following spiritually, or welcoming new into their lives. And at the same time, the letter guards against becoming like cold or judgment. It calls for obedience that flows from love, not fear. So, kasama dun yung like hospitality, relationships, and community are encouraged, but with wisdom and accountability. And then, 2 John challenges us believers today to live with integrity, anchored syempre within Christ, and guided by truth, and express true love that is thoughtful, courageous, and faithful even when it goes against cultural pressure po. So, yun lang po ang insight ko po. Amen po. Napaka-accurate po ng sinabi niyo po. Bless po ako kasi alam niyo po yan po ngayon ang Thank you po. problema ngayon. Alam niyo po ba sa ibang bansa, maging dito sa Pilipinas, yung love sa kanila ay flesh po.
At alam niyo po, may mga ano po ngayon na nangyayari po sa atin dito sa bansa natin o lalo na po sa Western, yung marriage life po, we talk about love na nagkakaroon po sila ngayon ng trial. Speaking about inside the pastor house, kasi meron ako mga na nakapastor po sa Amerika, mga pastor children, hinayaan nila na magkabit-kabit sila. Nagkakaroon po ng trial muna. Bago sila mag-marry, nagkakaroon ng testing and trial. Ito po ito, no? At as we speak, marami pong Christian ngayon, no, sa buong mundo, lalo na sa Western, maging dito sa atin, na bago po mag-asawa yung iba, nagkakaroon po ng testing and trial. Nagsasama po muna sila at tinitignan po nila kung talaga po sila ay para sa isa't isa, nagawa ng nilang lahat. Hindi sumunod na sa salita ng Panginoon, talagang mali po sa sinasabi po dito sa 2 John. Kaya na-remind po ako yan sa katuluan na yan at talaga pong nangyayari yan as we speak po this time inside the church sa ating mga kapatid. Kaya napakaganda po yan. So, kailangan ng obedience, di ba? Integrity, Yes po. at Amen po. po talaga, lalo na sa mga yun. Okay, at nagiging kultura na po yan ating mundo. Yan yung sa mga agnosticism, gnosticism na po, parang maganda, parang totoo, pero biblical, di ba? Nakakaharap ng tao. Thank you po sa sharing. Salamat po. Amen. Salamat po. Amen po. Amen. Tama. Sige po, natutunan ko po dito sa kahit po, wala po kasi ako doon sa bahay, hindi ko dala yung aking Bible. So, natutunan ko po doon sa kanina sa 2 John 1:7, yung sabi ni Doc Peter talaga yung Antichrist, mga Antichrist. So, marami ang mga nagmamarunong, nagsasalitang may kasinungalingan. So, sila, yung iba po tumatanggi naniniwala na si Heso Kristo ay tunay na tao. Isang tao na may laman at dugo. So, dito po, marami na po talaga ngayon ang mga Antichrist na nagpapakalat ng maling katuruan. At sabi nga po doon sa John 3:36 na ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Naalala ko po yung napag-aralan natin sa Revelation, sa buong Revelation. So, tunay po talaga na marami na po talaga ngayon ang mga Antichrist. So, kung hindi po tayo maging aware, talaga pong maliligaw tayo. So, kailangan po tayo doon lang sa katotohanan at sumunod lang sa kalooban ng Panginoon dahil para hindi po tayo maligaw. Dahil alam po natin sa ngayon, napakarami ng mga false teaching, ng mga nagtuturo ng maling katuruan. Pero dahil po tayo ay aware na, tayo po ay marami ng natutunan, kaya nga po tayo nag-aaral, para tayo po ay maging aware sa mga katuruan na yan. At tungkol po doon sa lab naman po, yung kanina na share nila Pastor Ralea at saka si Sister Ana. So, tandaan po natin na ang Bible, ang love po sa binigay ng Bible ay yung pong agape love. Agape love na talagang ito po yung sacrificial love, na unconditional love. Ito po yung gusto ko sa love, dahil ang Panginoon, ang Diyos po ang una nagmahal sa atin. Kaya po tayo po din po, yung pagmamahal na yun, ipakita natin sa iba na yung sacrificial love po ba, hindi tayo yung unconditional, hindi tayo naghihintay ng kapalit. Kaya nga sabi po, pumunta si Jesus Christ dito para para magsilbi, hindi siya yung pagsisilbihan, di pa po. Kaya po dapat tayong mga Christian, mga mananampalataya, makita sa atin yung agape love na yun. Yung pong tayo po ay nagsasakripisyo sa ating kapwa, na binibigay natin yung buhay natin para sa kanila, dahil ganyan po binigay ni Jesus Christ
yung buhay sa atin. So, ipakita natin sa ibang tao yun. Yun po yung gusto ko na dito sa yung pag-ibig ng Diyos, yung agape love. Amen. So, yun lang po at salamat po sa Ganda po, no? maikling sharing. Last day na tayo. Problema ni John doon nasa atin din po ngayong araw na to, kaya kailangan i-battle natin yan. Tama-tama po. Kaya naisip ko na problema ni John Church that time lalong mas lumaganap po sa ating panahon. Kaya tama-tama po talaga. Isakto na ang ating pag-share po ngayon ay napapanahon. Meron pa po? Amen. Sige, Pastor, at Sige po. Kayo na po. Okay. nakakahiya naman po sa mga nagagandahang dilag. Pastora natin. At gusto ko na nga pong magpapa-offering Oo nga, nagmamahal sa Panginoon. Hanggang alas 12. Amen, amen. Sige po, at umpisahan ko na ang aking maiksing maibabahagi sa inyo, ngunit may kunting kahabaan lang. Nga lang. Doon po ako sa yung ating verse bali ngayon na tinuturo ni Pastor Peter, at yung 6 at 7, at ito ang pag-ibig na tayo'y magsilakad ayon sa kanyang mga utos. Ito ang utos na tayo'y mangagsilakad sa kanya, gaya ng inyong naririnig ng pasimula. Verse 7, sapagkat maraming mandaraya na nagsisilitaw sa sanglibutan sa makatuwid ay ang mga hindi nangagpahayag na si Jesucristo ay napaparitong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. Si Apostle John po pinakita niya ang kanyang higit na pag-ibig. Ito po pala binigyan ko ng pamagat na a commandments with for love and warning. Utos sa pag-ibig at nagbibigay ng babala. Pinakita po ni Apostle John ang kanyang pag-ibig sa church na sa panahon sa nitong mga huling araw na darating marami talagang maglilitawan na mga bulaang propeta o bulaang mangangaral, samot-saring aral na tayo dapat ngang magsiiwas. Ang pag-ibig niya para sa iglesia or sa church na tayo ay magsipatuloy sa paglakad ayon sa utos ng ating Panginoong Hesus. At ito nga rin po ang kanyang warning dahil marami nga po ang magsisilitawan ng mga bulaang propeta o bulaang mga mangangaral. Sa verse 10, na kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin. Para bagang walang pag-ibig natin tatanggapin ang ating bisita na gustong mangaral, pero po, titingnan po natin na hindi tayo lumabago, hindi tayo namuhi, pero inibig natin ang ating sariling pananampalataya sa Diyos na ating sinunod na galing kay Jesucristo dahil sa ating pakikinig sa mga maling aral may posibilidad po na tayo ay maliligaw. Binanggit nga po ni Peter si Felix Manalo ay galing sa Pentecostal, si Kibulo ay galing sa Pentecostal dahil po sa mga maling aral na kanilang tinatanggap, nagkaroon sila ng self-interest kaya sila ay naging lihis sa kanilang pangaral. Wala pong pinagkaibahan sa atin yun kung tayo po ay mananatili o kaya pagkilikin natin ang mga maling aral na ito, darating din po ang punto na tayo din po ay mahihikayat sa mga maling katuruan. Na marahil pwede tayong nasa tama na sana tayo ngayon, baka mamaya magtatapos tayo sa huling mga katuruan. Kaya binalaan tayo ni Apostle Paul, ni Apostle John
na mga sa ano ba yun, sa na wag natin silang tanggapin ni babatiin. Wag natin silang tanggapin ni babatiin nang hindi tayo makaramay sa kanilang mga masamang gawa. So mga kapatid, mahal tayo ng Diyos at mahal tayo ng mga nauna nating mga ama sa pananampalataya, ang mga apostol na ayaw nilang masayang ang kanilang mga pagpapagal para sa atin. Ang gusto nila manatili tayong tapat hanggang sa wakas upang ang totoong kaligtasan ay atin nga pong matatanggap. Yun lang po at pasensya na Thank at you po, Pastor. yung maiksi ko ay napahabang konti. Very clear po, very clear. Really, napakaganda na siya ni Pastor. Actually, I'm blessed what siya. Huwag po natin entertain. Okay? Para sa ganun, hindi tayo mahatak, di ba? Hindi tayo, hindi mo alam. Espiritu rin yan. Okay? So, actually, marami pong nangyari po na ganyan tulad ng sinabi ko sa inyo. Kaya huwag na po natin silang entertain. Ito po ang turo ni Jan. So, amen. Glory to God. 8:29 na po. At I ask Pastor Josephine, gusto niyo po mag-share? Kung hindi po, bibigay ko na po kay Pastor Dave ang closing prayer. Kung wala na pong i-share. Amen. So, marami po salamat sa inyong pakikinig at pag-share. Purihin po ang Panginoon at po ay na-bless po sa bawat isa po sa Panginoon po ang papuri. At I ask Pastor Dave to closing prayer pag-aaral po sa second yan. Okay, Pastor Dave, nandiyan ba kayo? Basbasan niyo po ang ating pag-aaral ngayon. Hallelujah, praise God. Purihin ang Panginoon sa ating pinag-aralan ngayon. Tayo po ay manalangin. Panginoon ng mga pangyarihan, salamat po sa pagkakataon na kami po ay nagbulay sa iyong salita at maraming salamat po sa pagbigay ng kaalaman, pag-intindi sa iyong mga salita at ang sa aming buhay at sa ganun, ang iyong mga salita ay may sa buhay. Panginoon, itayo po sa puso at isip namin ang mga narinig namin patungkol sa iyong mga salita. Sa iyo ang mga papuri at pagsamba at papuri, Panginoon, at ang lahat ay magsasabi ng Amen. Amen. So, Amen po. again, salamat po Pastor Marvin, Lolita, Josephine, Leia, Ana. Thank you. Purihin po ang Panginoon na Thank you po. bless in your presence sa word of God. Pagpalain po tayo ni Lord. Huwag po natin ako na Thank you po. Amen po. Amen. lingkod sa Panginoon. Amen. Thank you po. Amen po. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat, purihin po ang Panginoon sa buhay po natin. I'm so glad. Pastor. Thank you po. God bless. God bless po sa ating lahat. Picture po God pala. bless bless po. po. Ay, big tita pa. May kasama ko dito. Okay. One. Wait lang po. Wait lang. Wait lang po, meron po ba? Hindi ko po maano. Sige po, okay na po. Okay. Isa pa po. 1, 3. Okay. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa buhay po ninyo. Thank you po. God bless po. Bless.